Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kababayan natin, no? Saan man panig ng mundo. Kumusta po ang inyong pagharap sa mga napapanahong issue po ng lipunan? Breaking news, 65 pulis po ng Davao pinag-aalis po sa pwesto sa loob lamang ng isang araw. Nakakagulat mga kapatid, ano? At BPSPG po, seguridad po ni BP Sara at ang kanyang pamilya, tinanggal na po. Ngayon din pong araw mga kapatid, yan po ang ating pag-uusapan sa mga nagaganap pong isyong panglipunan mga kapatid. Base po sa naging pahayag po ng DZAR 1026 SMNI Radyo, 65 pulis Davao pinag-aalis sa pwesto sa loob lamang ng isang araw. Isang mass reassignment ang ipinatupad ng Philippine National Police sa ilalim po ng PNP kumpas ni Police General Romel Francis Marbil. Batay sa nasabing special order mula sa Campo Crame, inilipat ang nasa 65 PNP personnel na kinabibilangan ng 4 na pulis, commission officer, PCO at 63 pulis sa iba't ibang panig po ng lugar. Ang naturang bilang po ng pulis ay bumiyahe po sa Mimaropa, Tugigaraw, Cordillera, Anonymous Region at sa Bicol Region mga kapatid. Yan po naging pahayag po ng DZAR 1026 po ngayong araw mga kapatid. Nakakalungkot ano? BPSPG naman po ni Vice President Sara Duterte, tinanggalan na rin po mga kapatid. Ayon po kay Orlando E. De Leon, all the personnel of the Vice President's Security and Protection Group are being relieved and will be replaced by 24 PNP police personnel. The Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Browner, has reneged on his duty to protect the second highest official of the country, constitutionally elected office of the country. Only Marbil and Browner are taking to each other and without any written orders, but surely a verbal order coming from somebody higher than them to compromise the security of the second highest official of the land. This is what I can tell you, Browner and Marbil. Should anything happen to Vice President, hide your sorry assess, you traitors. Ayan po ang naging pahayag po ni Orlando De Leon. At ayon naman po kay Miss Joey Devibe, at ito po ang kanya naging post. Yes po, totoo po, tinanggalan si BP Sara ng security personnel mga kapatid. Nakakalungkot. And galing naman po kay Tio Moreno, the Philippine National Police, is it true the PNP will take over the Vice President Security and Protection Group headquarter tonight? Sobra na po kayo. Yan po ang naging pahayag ni Tio Moreno. At galing naman po kay MJ Kiambao, update, the Vice President Security and Protection Group BPSPG personnel are being relieved and will be replaced by 24 PNP personnel. The PNP will take over on the BPSPG headquarters tonight mga kapatid. Nakakalungkot ko. Ano po ang nangyayari sa Pilipinas? Ang atake po ay sobra-sobra na mga kapatid. Kung makukompromiso po ang seguridad ng ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte, ito po ay hindi maganda. Dahil ayan po ay pinagkatiwalaan ng 32 milyong Pilipino na nagmahal po at bumoto para sibakin lamang ang mga tauhan at ang mga pulis at ang mga nagbabantay sa kanya. Siya po ay itinilaga ng 32 milyong Pilipino na nagtiwala at umaasang mapagsisilbihan at makapagsisilbi sa ating bayan mga kapatid. Pero itong si Marbil at itong si Browner ay tahasang pong binabastos na
At winawalang hiya na po ang opisina ng Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Kung hindi po si Vice President Duterte at ang mga Duterte ang atake, ang kanila naman pong bibirahin ay ang lugar ng Davao, mga kapatid. Nakakagulat, isipin mo 65 na mga pulis po ang tinanggal nila ngayong araw. Ito po ay saan po nila dadalhin, mga kapatid? Ano po ba na naman ang naiisip nilang aksyon? Kung bakit po nila sinibak ang mga pulis na ito, mga kapatid? Ano naman po ang gusto nilang gawin sa lungsod ng Davao? Bakit po nag-reassign na naman sila ng 65 pulis? At pinalitan na naman ng mga bagong pulis, mga kapatid. Mukhang hindi na po talaga pinatahimik. Ang mga Duterte at ang lungsod ng Davao ay patuloy pong ginugulo nitong Marcos administration, mga kapatid. Kung ang seguridad po ni Vice President Sara Duterte ay malalagay po sa alanganin, ang pagtanggal po ng BPSPG at ang pagbuwag dito ay hindi po makatarungan, mga kapatid. Ito po ay itinalaga at nakatindig ng ilang mga taon para ito ay lapastanganin lamang ni Marbil at ni Browner. Ang pagmamahal po ng mga Duterte sa bayan ay wala pong pagsidlan. Ang kanila pong pagprotekta sa kapakanan ng taong bayan ay malinis pong hangarin. Buhay at seguridad ng taong bayan ang pinagpapahalagahan po ng mga pamilyang ito. Ngunit itong pamunuan po ng Marcos administration ay patuloy pong iniipit, ginigipit, ginugulo. Pilit na niyuyurakan ang pagkatao ng mahal na Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Nakakalungkot po, para tanggalan mo ng BPSPG, ng security po, ang pangalawang pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa. Ito po ay sukdulan na pong panggigipit, paglalagay po sa kompormisyong buhay, kompormisong kalagayan ng kanila pong pamilya, mga kapatid. Ang pamilya po ni Vice President Sara Duterte ay malalagay sa alanganin kung pipilitin po ni Marbil at ni Browner na ang kanilang ilalagay ay ang mga pulis na mga hindi po kilala ni Vice President Sara Duterte. Kung mapagtatandaan po, ito pong mga pulis ay pinaglalagay ni Vice President Duterte, ito po ay mapagkakatiwalaan, subok na, at may paninindigan at kilala po. Kaya po ito ay nailagay at kinuha pong security ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ngayon po ay papalitan po ng mga pulis na hindi naman po pinagkakatiwalaan at wala pong tiwala ang mahal na Vice Presidente ng ating bansa, mga kapatid. Nakakalungkot kasi parang nakikita natin na sobra-sobra na po ang nangyayari pong kaguluhan, panggigipit at pang-aapak po sa mga kalaban nila sa politika, mga kapatid. Magulo na po ang tinatahak po ng sitwasyon ngayon, mga kapatid, sa politika po ng ating bansa. Ano po ang inyong mga sasabi dito, mga kapatid, sa pagsibak po ng BPSPG, pagtanggal po ng seguridad ng buong pamilya ni Vice President Sara Duterte at ang kanya pong pamilya, at ang pagtanggal naman po ng 65 police sa Davao Region na inilipat po sa Mimaropa at sa Bicol Region, mga kapatid? I-comment nyo po ang inyong mga pahayag, suwestyon dyan sa ating comment section, mga kapatid. Maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa ating YouTube channel. Magandang buhay po.